Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ito with evidence. Ako, pasensya na kung punit-punit yung damit ko. Huwag kayong mag-alala, style to. Oo, style ang t-shirt na ito para maging relaxing tayo ba. Kasi sa daming mga problema ng Pilipinas ngayon, meron pa itong dumagdag si Paduano mga kabibig. Bibig, okay ka lang ba? Medyo I'm not feeling well pero okay lang. Kaya pa natin ang buhay mga OFW. Alam ko naman kayo dyan, sometimes sabihin nyo, pagod na ako kabibig, gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Naramdaman kita mga kabibig. Ramdam na ramdam ko ang pagod at gusto mo nang mag-relax for a while. But don't worry, patatawanin kita kahit pagod na pagod ako. Kailangan tayong tumawa. Ay, eto kabibiga. Don't forget ha, kung gusto niyo mag-share ng blessings sa Kokak Gcash ko, sure, share kayo. Uy, tumawa ka, hindi ka mag-share. Joke lang yun. Kung gusto niyo lang. Yung mga extra ba? Okay, ito na ang chika natin. O, ito na. Nako po, kabibig. Si Congressman Paduano. Ay, tinawag na unggoy ni Pangulong Duterte. Oh, hindi ka matatawa. Ganun ba? Ay, hindi yun unggoy kabibig. Biik yun? Ay, hindi pala. Sino bang biik dyan? Ay, hiwan ko kabibig kung sinong biik dyan. Tinawag na unggoy kabibig? Wala, grabe. Nakaka-insulto naman yan, Pangulong Duterte. Knowing Pangulong Duterte, wala talagang pakialam kung anong sabihin niya. Basta ma-express niya lang ang kayang nararamdaman. Diba? And kung seryosohin mo to, high blood ka talaga. Kagaya ni Paduano, na high blood siya. Kasi hindi dumating si Pangulong Duterte. Pinagloloko ba daw ang Quadcom? Takot ba daw si Pangulong Duterte? Sabi ni Pangulong Duterte, ako matatakot sa inyo? Oy, naging presidente na ako, naging congressman na ako, naging mayor na ako. Tapos kayo, wala kayo sa kalingkingan ni Pangulong Duterte at wala siya ni maski konting takot sa inyo. Kaya nga, confidence niya sinabi niya, sino yan yung unggoy? Ay, eto ang video ha. Baka sabihin niyo naman, nag-joke-joke lang ako o gawa-gawa ako ng istorya. Hindi, oy. Hindi ako gawa-gawa ng istorya. O eto ang video at makinig tayo mga kapitid. This is really intriguing story. Ito na ha. Okay, let's begin. Mr. President, galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinikot ang hearing. Inimitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila nagkalitan doon man ako? Sa Quadcom, sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. At sa Senate. House of the Representative. Hindi sa Senate, sa Quadcom. Mga congressman ang congressman. Kasi inimitahan ka daw pero Atty. Delgra. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at saka yung si Dan Fernandez. Allah. Si Pain ko sila sabihin mo. Sipain. Iba talaga tatadigong ba? Parang siya yung ama na sobra ka-stricto na ayaw niyang yung mga anak niya ay maabuso, yung mga anak niya ay mapagsamantalahan. Yung umupo siya bilang presidente, parang secure na secure tayo. No? Don't tell me, hindi kayo feel secured nung umupo si Pangulong Duterte. Pero ngayon, si Bongbong Marcos, na-feel mo bang para siyang tatay? Oo, para siyang tatay kabibig. Tatay Bok. Tatakbo. Pupuntang abroad. Para siyang OFW kabibig na, yung ano ba, yung may marami siyang ano kabibig, yung mga investment. Investment ba yun? Mga pledges na dala. Ay, wow, OFW si Bongbong Marcos, ha? Tangina. Pera nila. Wala na ang pera eh. At pamasahe ako doon. Oh. Quadcom, magbigay kayo ng pamasahe kay Pangulong Duterte. Don't tell me yung mga resource person na galing sa ibang lugar ng Pilipinas, gaya ng Mindanao at Visayas, hindi libre ba ng pamasahe? So kung gusto nyo talaga makapunta si Tatay Digong at gigil na yung ibang tao dyan, ay maglibre kayo ng pamasahe, hotel reservation, I think pagkain libre man, di ba? So yun na nga. Kasi kawawa naman yung mga resource person na nire-request nyo, tapos sariling pera pa naman lang gagamitin. Pero we don't know ha, baka meron talagang, anong tawag dito, mga freebies kung tatawagin ng resource person. Okay, let's continue.
I am living on my retirement pay. Mm. I never, kayo taga Davao kayo, lakin kayo, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakunting daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi kanina lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? Sino yung unggoy na yan? Halak ka. Tinawag na unggoy si Paduan. Well, alam nyo, sa Bisaya talaga, maraming mga terminologies, maraming, kung galit ka sa Bisaya, kung Bisaya ka, no? Kung galit ka, may marami kang magagamit na mga mga salita na pilit mong i-describe sa tao, pero hindi mo talaga kilala yung tao. O, sino ba yung mga mukhang pusa dyan, o mga marites na mga iring, o mga ganun ba? So, ganun lang talaga si Tata Digong. Kung hindi mo talaga siya naintindihan, magagalit ka talaga. Pero ako naintindihan ko sa Tata Digong, ganun talaga ang style niya. Okay, let's move on. taga saan yan. Kasi yung actor na Yung nagpakulong sa lahat ng mga resource person. Yun, nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Oh. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Oh. Oh. You don't scare me a bit. Hindi ako natakot sa inyo kahit konti lang. Galing na ako maging presidente o galing. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that shit. Totoo bang may impartiality na kita mo ngayon, Mayor? Wala man siguro. At alam mo, actually, wala. In fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Oh. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Del Mayor nagbigay ng parang reply. Wala akong notice. Summon or sana. So what was his reply? Kasi nalagay sa na according to Attorney Del na yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Correct. Sinabi ko naman lahat. Ano pa ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC for Senator sa ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate. Sabihin mo sa ICC. I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito, bibitayin ko dyan sa Pasya. Nako, di ba si Duterte ha? O, ICC, punta na daw kayo sa Davao. Lo nila. Pwede daw magbigay ang Senate ng transcript ng statement mo doon sa ICC. If they will do that. Well, it's up to them. Correct. Are you posing a question or Are you informing me? You're informing you that they are giving all the they will give the transcript now to ICC. It's a possibility. Well, go ahead. Be my guest. Wow. Go ahead. Be my guest. Wow. Believe. Grabe. ICC, oh. Be my guest. Sabi ni Pangulong Duterte, go ahead. Be my guest. Oh, grabe. Tapang na tao, ah. O, Paduano, kaya mo ba to? Paduano, kaya mo ba to? Si Tata Digong. President. Yes. If in case the Quadcom Hindi na ako presidente. Rudy Duterte. Mayor. in case the Quadcom will invite you, bigyan ka nilang ng pamasahe, are you still willing to be there to attend the Quadcom? May katakot? May maganda bang member dyan sa Quadcom? But by the way, you mentioned
Abante and Dan Fernandez. Don't you know that they already resigned from Quadcom? Nag-resign sila dahil Why? Why? kasuhan mo daw. Why? Kasi, Because they prodded a witness yeah. to deliver a line in their favor. So when you talk of Abante and Fernandez, they are discredited congressmen. You are not supposed to talk to a witness. Ala. Because the mere suggestion na ito ang sabihin mo unless you are the lawyer. But if you are the judge, Abante at Fernandez, makinig kayo para matuto kayo kay Tatay Digong, you are not allowed to talk to the witness. So, paano na ngayon? Diba? Talerke, matuto kayo mga kongresista kay Tatay Digong. Si Tatay Digong, naging kongresista na yan, naging mayor na yan, naging presidente pa. So, alam niya ang kayang ginagawa. Alam niya ang bawat hakbang na ginagawa niya. So, hindi niyo talaga ma-ispokol itong si Tatay Digong. o sa kabila kay, it would be highly improper. Correct, highly improper. It would be stupid of you to be talking to Stupid na. the other. Tinawag na kayong stupid. It looks like you're stupid talking to the witness. In fact, hindi ka lawyer. Diba? Tama, si Tatay Digong, kahit hindi ka lawyer, no? So, kausapin mo yung witness, tapos ang witness mag-take oath. Parang may shabol-shabol dyan na. Other party. Delikadesa yan eh. Correct. You know what I mean? Kaya yung mga abogado, delikadesa yan. Not supposed to doon ka sa kampo mo. Correct. Ang tanong, may delikadesa ng dalawa. Or you are in the middle because you are the judge. Okay lang. Honestly may point talaga si Tatay Digong. Dito mo talaga makikita ba kung gaano kalawak ang kanyang pag-intindi sa ating konstitusyon at sa kanyang trabaho at sa pagiging judge. So sana mga kongresista ay matuto din kayong lumugar. Matuto din kayong na alamin kung hanggang saan lang kayo dapat. Kasi ang gusto nyo in aid of legislation. Pero ngayon parang in aid of prosecution na yata, sabi ng mga ilang netizen. You're a prosecutor. Do not go to the defense with Correct. Tama. Diba? witnesses or the defense. So, yun na nga kabibig. Talagang sinabi na ng Tatay Digong lahat ng kanyang statement. Yung mga taong naghahanap, ano kayang reaction ng Tatay Digong? Yun na, sinabi ng Tatay Digong na, mukhang unggoy. So, ano ang yung komento tungkol dito mga kabibig? Tama lang ba na tinawag ni Tatay Digong na unggoy si Paduano? Tama rin ba ang mga sinasabi ni Tatay Digong ng mga estupido, mga idioto? Parang walang alam sa tawag dito sa ginagawa nila. 'Di ba? Tatay Digong explain everything, 'di ba? Kung ano ang dapat, kung ano ang hindi dapat. Well, si Colonel Grijaldo talaga ang nagpabagsak sa Quadcom. Si Colonel Grijaldo talaga ang nagpabukas ng mata ng maraming netizen na ito pala ang ginagawa nila. Pero sinabi naman ni Abante at Dan Fernandez na oo, kinausap nila, pero hindi na ibig sa, part ng vetting process nila eh. At meron mga lawyer naman doon. Tapos yung lawyer ni Garma, nagsalita din na
walang ginawang coercion at kung ano-anong kaek-ekan. So, depende na. Kaya nga si Dan Fernandez at si Benny Abante ay bababa bilang mga part ng committee, chairman ng Quadcom para malinis din ang kanilang pangalan at maging resource person at marinig naman yung totoong side nila. Yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? At sana, let's be open-minded about kung ano ang mga problema ng bansa natin. Problema ba ng bansa natin ang mga Duterte? Kung problema, di manood tayo ng Quadcom. At kung merong solusyon ba, tataas ba ang ating ekonomiya? Pero kung ang mga Duterte ay hindi problema ng ating bansa at yung may iba pang problema ang ating bansa, gaya ng flood control projects, gaya ng PhilHealth na 60 billion na ba ang na transfer? Hindi ba yan isang malaking katanungan? Hindi ba yan isang malaking dapat magkaroon ng hearing? Hindi ba yan dapat maging aware tayong mga Pilipino na kung ano ang nangyari na sa pera ng taong bayan? Yun lang po mga bibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Gusto mo mag-share ng blessings sa Coca Gcash ko? Bakit mo pa Gcash ka? Gusto ko lang. Bye everyone. See you next time.